ngayong araw nga ay bahagyang nagkaroon ng tensyon dito nga sa pagitan ng mga pulis at ng mga miyembro ng KOJC kasi nga marami umanong pinupuslit ang mga pulis doon sa loob ng KOJC compound na hindi nila alam. Isa na nga dito, kaninang madaling araw, ito nga blue box na ipinuslit ng mga pulis doon sa loob ng KOJC compound at nagalit ang mga miyembro ng KOJC kasi hindi idinaan sa kanilang scanner kasi dito nga sa KOJC compound sa kanilang entrance sa Kingdom ay mayroon silang scanner. Kung sino man ang papasok o may dalang mga bagay na maliit man o malaki ay ipapasok doon sa kanilang scanner. Pero itong ang mga dala ng mga pulis ay hindi nga isinalang doon sa kanilang scanner at tuloy-tuloy na lumusot papunta doon sa likod or sa loob itong ang dala ng mga pulis na blue box. Kung na-send ko na ito sa ating group chat at kung makita niyo dyan, if ever na-play, is malaki itong blue box na ipinuslit kaninang madaling araw ng mga pulis. At hindi lang yan, may isa ding box or kahon ang ipinasok ng mga pulis doon sa loob ng KOJC compound. At ayon nga sa mga member ng KOJC compound ay naglalaman ito ng isang jackhammer. Ayan. At kanina rin ay naipuslit din ng mga pulis itong concrete cutting saw. Ayan, hinihinala ng ating mga miyembro ng KOJC na gagamitin umano ito ng mga pulis para bungkalin ang doon sa loob ng cathedral ng KOJC compound kung saan hinihinala ng mga pulis na nandoon lang sa isang bunker or sa isang underground facility sa loob ng KOJC naroroon si Pastor Apollo Kibuloy. Pero Bril, meron ka bang nakausap dyan na someone from Philippine National Police to explain kung ano ba yun? Ganun ba talagang sistema nun para mahanap si Kibuloy? Kasi I wonder, that's also a private compound dahil pag-aari siya ng KOJC. Allowed ba yon na nagpupuslit sila ng mga gamit papasok sa loob to check kung talagang nandun at nagbubungkal sila ng bunker doon? Maricel, ayon nga sa Philippine National Police ay bahagi lang ito ng kanilang paghahanap kay Pastor Apollo Kibuloy sa bisa ng warrant of arrest na inisyo ng korte. At sabi din nila ay hindi nila pwedeng ihayag sa publiko or isabi sa mga tao kung ano ang kanilang mga estratehiya na gagawin, especially nga kasama na itong mga ipinuslit nila na mga gamit or devices doon sa loob ng KOJC compound. Yun yung paliwanag ng Philippine National Police. Kasi nga naman kapag in-announce mo yun, edi alam na kung ano yung gagawin ng mga police na kapag prepare na. Although, tsaka idagdag ko lang sa sinabi ni Bril, no? Sabi ni Brigadier General Nicolas Torre III, ay maghahanap sila ng entry points dito sa mga bunkers na sinasabi nilang nandun, pero non-invasive daw yung gagawin nila. So, parang wala silang sisirain. Parang tatry nilang wala silang sisirain. Pero, sige, go ahead. Go. Hindi, may naalala lang kasi ako doon sa pinadalang photos tsaka videos ni Bril. Galing yun sa KOJC, tama? Bril, yung mga pinadala mo na videos and photos. Meron lang akong nakita doon na parang nakalagay sa paper bag ng fast food. Ano yun? Ano yun? Pakiulit, Maricel. Yung parang may nakalagay na isang malaking box sa loob ng paper bag ng fast food na bit-bit ng mga pulis. Ito ba yung sinasabi mo kanina na mukhang ipinupuslit papasok dun sa loob ng KOJC? Yes. Sayang di natin kasi napakita yung video. Oo. Tama ka dyan, Maricel, no? Ang laman nga noong yung box ng isang fast food chain, itong brown box ay concrete cutting saw. Yun yun. Yun pala yun. Oo. Tsaka Bril, yung kamustahin ko lang yung mga pulis dyan. Kasi ang sinasabi nila, may mga reports na, 6th day na ngayon, no? Pang-6 na araw na nandyan sila. Hindi pala naliligo. Basta doon dyan ngayon.
Ayan, tama ka nga dyan, no? Sa aking likuran ay nakikita pa natin ngayon ang barikada ng mga pulis na nagbabantay sa harap ng Kingdom of Jesus Christ. At according nga sa Philippine National Police ay shifting naman itong mga pulis. Every time na may iaalis silang or ipupull out silang mga pulis ay may idadagdag or i-augment na naman silang mga pulis dito sa paligid, sa loob at labas ng KOJC compound. So, kanina ay sinubukan natin kausapin ang ilang miyembro ng pulis kung ano ba ang kanilang ginagawa, naliligo ba sila or saan sila natutulog. Ayon nga sa kanila ay no comment na lang sila kasi ayon sa kanilang commander is hindi na daw sila magsasalita sa mga tanong ng media. O nga daw, paano sila nagsi-CR? Sabihin ko pa nga naman sana kay Brill, kausapin natin dyan yung sa likod mo. May mga reports lang kasi Brill na gano'n. Wala, hindi pa sila naliligo. Yun. O sige. Brill, maraming salamat sa report. Kasi nga, sige, go ahead. May dadagdag ka pa? Kanina din sa press conference, ewan ko kung nasabi na to ng ating mojo na si Marimona Reyes, ay na-extend nga itong freeze order ng korte sa mga ari-arian ni Pastor Apollo Kibuloy. Ayon nga kay Attorney Dina Tolentino, isa sa mga legal counsel ng KOJC, ay nakatanggap sila ngayon ng balita galing sa kanilang kasamahan na council ng KOJC doon sa Manila na in-extend from the last time na 20 days, August 5, na-extend ito hanggang February of next year, 2025.